Ang bantog na larawang ito ng isang batang babaeng malinaw na nasa matinding pagdurusa ay isa sa mga pinakanakakikilabot na imahe sa kasaysayan ng totoong krimen. Paulit-ulit itong kumalat online habang napapansin ng mga tao ang pighati sa kanyang mga mata. Ang pangalan niya ay Regina K. Walters at siya ay 14 na taong gulang lamang nang siya ay malupit na dinukot at pinatay ni Robert Ben Rhodes na mas kilala ngayon bilang ang truck stop killer. Paano napunta si Regina sa ganitong sitwasyon at sino ang pumatay sa kanya? Sa dokumentaryong ito, tatalakayin namin ang dalawang tanong at iba pa habang sinusuri ang buhay at krimen ni Robert Ben Rhodes. Maligayang pagdating sa Murderous Minds. Noong madaling araw ng Abril, 1970 nagmamaneho si Trooper Mike Miller ng Arizona Highway Patrol sa Interstate 10 sa hangganan ng lungsod ng Casa Grande nang may kakaibang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Isang truck na Peterbilt papuntang Tucson ang huminto sa gilid ng kalsada, naka-flash ang hazard lights. Nabahala si Mike na baka sira ang truck at kailangan ng tulong kaya huminto siya sa likod nito at bumaba ng patrol car. Tinanglawan niya ng flashlight ang paligid ng truck, pumunta sa likod at tinutukan ang loob ng cab. Nagulat siya nang makita ang isang batang babaeng hubad at takot na sumisigaw ng tulong. Sa pagkukwento ni Mike tungkol sa insidente, naalala niya. Nung tinutukan ko ng flashlight ang loob ng sasakyan, sumigaw ang babae at nasilayan ko sandali ang muka ng isang lalaki dahil sa ilaw. Doon nagsimula ang sunod-sunod na mga pangyayari at wala nang makakapigil sa mga nangyari. Pagbukas ng pinto ng cab, nakita ni Mike ang lalaking nagmamadaling dumaan sa kortinang naghihiwalay sa upuan at tulugan. Inutusan ng opisyal ang lalaki na lumabas at nakilala itong si Robert Ben Rhodes, 44 driver ng malalayuang biyahe na truck mula Texas. Ipinatong ni Rhodes ang kamay sa truck at sinabi kay Mike na may arma siya. Sabi ni Mike sa media, mabubuting tao raw ang nagsasabi kung may arma sila. Suwabe siya pero takot na takot yung babae, di ko alam anong haharapin ko. Ayon sa ulat, sinabi ni Rhodes na kapwa sila nasa hustong gulang at kapwa pumayag. Pero hindi basta naniwala si Mike. Pinusasa ng pulis si Rhodes at pinaupo sa patrol car bago binalikan ang natatakot na babae. Tinakpan niya ito at sinabi sa kanya na magiging ayos na ang lahat na ligtas na siya sa wakas. Nakilala ang babae bilang si Kathleen Fine, 27 taong gulang at may mga pulang marka siya sa kanyang katawan at mga hiwa sa kanyang bibig. May renda ng kabayo sa leeg niya at nakakandado rito ang isang mahabang kadena. Nakakadena sa magkabilang kabitan sa kabin ang kanyang mga pulsuhan at bukong-bukong. Habang ina-assure ni Mike si Kathleen sa kanyang safety, tinangkang tumakas ni Rhodes pero nahuli siya ng pulis. Bumalik si Mike sa kanyang patrol car at nakita niyang nagawa ni Rhodes na ilipat ang kanyang mga posas mula sa likod ng kanyang katawan papunta sa harap, ngunit hindi pa rin siya nakatakas. May isa pang patrol car na huminto sa likod ni Mike. Naaresto si Rhodes at dinala si Kathleen sa panayam matapos siyang masuri ng mga mediko. Ipinaliwanag ni Kathleen kay Detective Rick Barnhart ng Casa Grande na nakilala niya si Rhodes sa Rip Griffin truck stop sa Hilaga ng Phoenix. Madalas daw siyang mag-hitchhike para bisitahin ang mga kaibigan niya at magalang si Rhodes. Nakatulog siya sa truck at paggising, nakita niyang nasa sleeper na siya, iginapos at hinubaran. Pagkatapos, kinuha ni Rhodes ang mga gamit pang torture mula sa briefcase at paulit-ulit siyang inabuso sa natitirang bahagi ng araw hanggang matagpuan. Ang mga pulang marka sa kanyang dibdib at likod ay mula sa paghampas ng 44 anyos na lalaki na nagpakilalang si Whips et Chains ayon kay Kathleen sa mga investigador. Tama ang hinala niya, palayaw niya ito sa CB radio. Sinabi ni Rhodes sa kanya, malamig ang tono na ginagawa niya ito sa loob ng 15 taon.
Tinanong ng investigador si Kathleen kung siya ay ginahasa. Nagkatubili siya bago sabihing dumating ang mga pulis sa oras. Samantala, sinuri ang laman ng maleta ni Rhodes. Inilarawan ang mga gamit bilang maayos na inalagaan at lahat ay maayos ang pagkakalagay. May laman itong kadena, kono, latigo, tali, sextoy, alligator clip, pin at kawil ng isda. Isang FBI agent na naitalaga sa kaso ay naalala na pinag-aralan niya ito at napansin. Ang mga sexual sadist ay nagsisimula sa limitadong rape kit gaya ng tawag namin. Dahil napakapino niya, alam naming matagal na niya itong ginagawa. Habang nagsimulang maniwala ang mga awtoridad sa sinabi ni Rhodes na matagal na siyang dumudukot ng mga babae at bata, lalong tumibay ang paniniwala nila rito. Tinawag ng ABC News ang kanyang truck na parang silid ng pagpapahirap. Sinubukan ni Rhodes maliitin si Kathleen bilang mapagkakatiwala ang saksi. Sa kasamaang palad, hindi naman lubos na nagkamali ang driver ng truck. Nang may ligtas, si Kathleen ay nakasuot ng tsinelas na may disenyo ng leon at binanggit ang mga lihim na bilangguan at misyon para iligtas ang presidente. Ang video na kuha sa kanya noong panahong yon ay ginagamit ni dating FBI agent Bob Lee para sanayin ang mga pulis na madalas naniniwala na si Rose ang mas kapanipaniwala sa sitwasyon. Naniwala pa rin ang mga investigador kay Kathleen at kailangan nilang patunayan ang kanyang kwento. Nagtagumpay sila nang sabihin ng 27 anyos na babae na nakagat niya ang umatake habang nag-aagawan at may kagat si Rhodes sa balikat. Kalma si Rhodes kapag kasama ang mga pulis. Ayon sa ulat, nagpakita siya ng pagiging magiliw at nakipagbiruan sa investigador. Walang naniwala sa kanyang pagpapanggap. Tinawag pa niya si Kathleen na lot lizard, isang mapanyarang termino ng mga truck driver para sa mga babae nag-aalok ng sex kapalit ng sakay sa truck stop. Matapos ang ilang oras ng interview, kinasuhan si Rhodes ng aggravated assault, sexual assault at unlawful imprisonment. Nagpasya si Detective Barnhart na imbestigahan pa si Rhodes para malaman ang tunay niyang pagkatao at kung may nagawa na siyang krimen noon. Ipinanganak sa Council Bluffs, Iowa noong Nobyembre 22, 1945 at 45 si Robert Ben Rhodes ay lumaki kasama ang ina habang ang ama niyang si Ben, isang sundalo ng US Army, ay nakaistasyon sa West Germany. Hindi malinaw kung saan lumaki si Rhodes, ngunit sa kalaunan ay bumalik ang kanyang ama habang si Rhodes ay nasa elementarya pa lamang. Pagbalik sa US, nagtrabaho si Ben Rhodes bilang bumbero. Sinabi ni Dr. Elizabeth Yardley, isang criminologist na in-interview tungkol kay Rhodes para sa isang dokumentaryo ng Sky, na habang wala si Ben, malamang na naramdaman ni Rhodes ang pananabik sa kanyang ama at isang pakiramdam ng koneksyon sa kanya. Baka naramdaman niyang kulang ang pamilya nila kapag wala ang ama. Gayunpaman, nang bumalik si Ben sa kanilang bahay, hindi naging kasing ganda ng inaasahan ng kahit sino ang mga bagay-bagay. Si Ben ay isang marahas na tao na mainitin ang ulo at madalas magalit at maging agresibo sa buong pamilya, kabilang na ang sarili niyang anak. Ayon kay Dr. Yardley, malamang na sa puntong ito, nakakaramdam na ng pagkalito si Rhodes tungkol sa relasyon niya sa kanyang ama. Kakaunti lang ang alam sa pagkabata at buhay pamilya ni Rhodes, ngunit tsak na isa siyang mapangabusong ama na mababa ang tingin sa mga babae. Naniniwala siyang dapat gamitin at abusuhin ang mga batang babae at kababaihan para sa kaligayahan ng lalaki. Napansin ni Dr. Yardley na bata pa lang si Rhodes ay natanim na sa isip niya ang ganitong pananaw sa kabaliktarang kasarian. Walang senyales ng problema si Rhodes noong bata kahit may ilang hindi tinukoy na suliraning panlipunan sa kanyang kabataan. Habang nag-aaral, aktibo siyang sumali sa maraming extracurricular tulad ng sports, choir at French club. Samantala, maikli lamang ang itinagal ng kanyang kriminal na karera. Nang 16 siya noong 1900 at 61 inaresto si Rhodes dahil sa pakikialam sa kotse at nung sumunod na taon, inaresto ulit siya dahil sa away sa publiko. Sa kabila nito, nagtapos si Rhodes sa Thomas Jefferson High School sa Council Bluffs noong 1964 at pagkatapos magtrabaho, sumali siya sa Marine Corps. Nang mag-18 si Rhodes noong taon ding yon, inaresto ang kanyang ama dahil sa pangmumulestya ng 12 anyos na babae. Nagpakamatay si Ben habang naghihintay ng paglilitis. Sinabi ng kriminolohistang si Dr. Yardley na naniniwala siyang ang ginawa ni Ben ay ang subdulang pagpapakita ng kontrol.
Pinili niyang takasan ang pananagutan at lisanin ang mundo sa sariling paraan. May mga haka-haka na naging dahilan para kay Rhodes, ang krimen at pagpapakamatay ni Ben kahit 10 taon pa bago siya gumawa ng krimen. Noong 1967 hanggang 1968 si Rhodes ay sinibak sa militar ng may kahihiyan dahil sa kanyang pagkakasangkot sa isang pagnanakaw. Nagsimulang mag-aral si Rhodes sa universidad pero tumigil agad sa kasinubukang sumali sa kapulisan ngunit tinanggihan marahil dahil sa pagkakatanggal niya sa Marine Corps. Noong 1970 hanggang mid-1980 dekada, nagtrabaho si Rhodes sa mga tindahan, supermarket, bodega at restoran. 3 beses siyang nag-asawa at nagkaanak ng lalaki sa unang asawa. Ang ikatlo niyang asawa, si Deborah Debbie Davis, ay kasal pa rin sa kanya nang maaresto siya noong 1970. Nagkakilala sina Debbie at Rhodes noong unang bahagi ng dekada 80 sa isang bar na tinatawag na Chip Kickers. Noong panahong iyon, nakasuot si Rhodes ng uniforme ng piloto kahit wala siyang lisensya at hindi naging piloto. Matapos ang ilang buwan, nalaman ni Debbie na niloko siya pero hindi niya pa rin tinapos ang relasyon. Inilarawan si Rhodes bilang isang tuso at karismatikong lalaki na kilala sa kanyang kakayahang makalusot sa mahihirap na sitwasyon gamit ang kanyang pananalita. Malamang ginamit niya ang karisma para mapalapit si Debbie matapos mabunyag ang totoo sa kanyang trabaho. Kalaunan, matapos maaresto ang asawa niya, inakusahan ni Debbie itong inabuso siya sa salita, pisikal at sexual. Habang sa Houston, Texas, aktibong sumali si Rhodes sa BDSM na eksena at dumadalo sa swinger events. Kapansin-pansin, binibigyang din ng BDSM komunidad ang hangganan at pahintulot, ngunit mukhang walang interes si Rhodes dito. Isang mahalagang pangyayari rito ay nang gustong dumalo ni Rhodes sa swinger party isang gabi, ngunit tumanggi si Debbie. Imbis na intindihin ang hangganan ng asawa, sinabi ni Rhodes na may mali sa asawa niya at pinayuhang mag-relax. Ayon kay Dochie Yardley, pinapakita ng hindi paggalang ni Rhodes sa pahintulot at hangganan ng asawa niya na wala siyang respeto o pagmamahal para dito o sa ibang babae. Kontrol lang at makuha ang gusto niya ang mahalaga sa kanya. Pagkatapos maaresto, inamin ni Debbie sa pulis na hindi normal ang kanilang sexual na buhay. Sinabi niya na masama ang pakiramdam niya sa pagsunod sa mga pisikal na gusto ni Rhodes, ngunit dahil mababa ang tiwala niya sa sarili, di niya kayang magtakda ng hangganan at sumunod na lang siya sa asawa niya. Dahil sa abusong relasyon nila, malamang natatakot si Debbie tumanggi kay Rhodes. Si Rhodes ay kilala sa pag-enjoy sa pagdurusa ng iba, kabilang si Debbie. Batay sa The Evil That Men Do ni Roy Hazelwood, minsang binilhan ni Rhodes ng sex slave ang kanyang asawa. Lumilitaw na dumating ang lalaki sa pintuan ng kanilang bahay, ngunit pinaalis siya ni Debbie na natural lamang na nabahala at nagalit sa sitwasyon. Habang nasa ospital at hirap sa sakit ang asawa, umakyat si Rhodes sa kama para makipagtalik sa kanya. Habang kasal sila, madalas bumili si Rhodes ng hardcore na pornography ang magasin at nagkaroon ng malalaking bayarin sa telepono dahil sa sex line. Isang kilalang litrato ni Rhodes sa internet ang nagpapakita sa kanya na nakasuot ng leather at mga kadena. Akala ng marami nakabihis siya para sa BDSM party, pero sa Halloween party talaga siya pupunta. Nakabihis siya bilang isang sex slave at si Debbie naman ay nakabihis bilang isang dominatrix. Hawak-hawak niya si Rhodes gamit ang isang kadena na nakakabit sa kwelyo nito. Noong late 1970 naging driver ng pangmalayang truck si Rhodes. Pagsapit ng summer, 1985 ang kumpanya niya ay nakabase sa Georgia at may opisina sa kahabaan ng I-95. Dahil sa trabaho niya, madalas magpunta si Rhodes sa 22 estado. Sa pagsuri ng ruta ng truck, natukoy ng mga investigador ang mahigit 50 taong nawala noong mga taong iyon at tugma sa profile ng kanyang mga biktima. Dahil dito, inisip ng otoridad na konektado si Rhodes sa lahat ng kaso, kahit posibleng ilan lang o wala siyang kinalaman. Karamihan sa mga nawala noon ay mga batang tumakas sa bahay o mga taong mahirap paniwalaan bilang saksi, tulad ng mga gumagamit ng droga at sex worker. Nakakalungkot, sila yung mga taong walang nag-aalala o naghahanap.
Matapos maaresto si Rhodes at masusing siyasatin ang kanyang nakaraan, nagsimulang maginala ang mga investigador na ang 44 anyos na lalaki ay responsabal sa mas marami pang krimen kaysa sa kanyang inamin. Nagtungo si Detective Barnhart sa himpilan ng pulisya sa bayan ni Rhodes sa Houston, Texas at nalaman ng isa pang insidenteng kinasangkutan niya at isang batang babae. Si Sana Holtz, 18, ay iginapos sa likod ng truck ni Rhodes at pinahirapan at ginahasa ng 2 linggo matapos silang magkita noong Pebrero 1900 at 72 buwan bago siya maaresto. Karamihan sa mga ulat tungkol sa kwento ni Shana ay nagsasabing aksidenteng iniwan siyang hindi nakaposas. Ngunit ayon sa artikulo ng GQ noong 2012, sinadya talagang iwan si Shana na hindi nakaposas. Naniniwala si Rhodes na naitanim na niya ang sapat na takot kay Shana kaya maaari niya itong iwan ng walang bantay habang umaalis siya sa truck. Sinabihan niya si Shana na umupo lang doon at maging mabait na bata. Gayunpaman, alam ni Shana na maaring iyon na lang ang tanging pagkakataon niya para makalaya kaya agad siyang tumakas nang mawala si Rhodes sa kanyang paningin. Namumuhay na sa lansangan si Shana simula pa noong siya ay 12 taong gulang. Ayon sa kanyang kwento, siya ay ginahasa ng hindi bababa sa 20 beses sa panahong yon at nanganak na rin siya ng isang bata. Akala ni Rhodes na pabagsak na niya ang loob ni Shana pero mas tumibay lang ang determinasyon nito. Tumakas ang 18 taong gulang, may kwelyo at kadena pa ring nakakabit sa kanyang leeg at pinara ang isang dumadaang sasakyan para humingi ng tulong. Nadala niya ang mga pulis sa truck ni Rhodes at naaresto siya. Hindi nakapagsampa ng kaso si Shana dahil takot siyang hindi siya paniwalaan. Aniya, walang magandang dulot ang pagsasampa ng kaso. Salita ko lang laban sa kanya. Kung may ebidensya lang, magsasampa ako ng kaso at idemanda siya. Kalaunan, napatunayan na natatakot pa rin si Shana sa lalaki at ito ang pumigil sa kanya na subukang papanagutin siya sa batas. Sinabi rin niya na may babaeng nagpakilalang asawa ni Rhodes na dumaan. Sinabi ng babaeng ito na inutusan siya ni Rhodes na bakantehin ang apartment. Noong ika-6 ng Abril, nagsimulang suriin ng mga ahente ng FBI ang mga laman ng apartment habang ang iba naman ay naghahanap kay Debbie. Sa loob ng bahay, nadiskubre ng mga otoridad hindi lang ang mga napansin ng manager kundi pati mga gamit sa bandage, pampaganda at maraming puting tuwalya kabilang ang isang basang-basa sa dugo. Parang may hilig si Rhodes sa puting tuwalya. Sinabi ni Shana at Kathleen sa investigador na naglalagay siya ng puting tuwalya sa ilalim nila bago ang pagpapahirap. Ang pinakakapansin-pansing ebidensya sa apartment ay mga litrato at film roll. Natuklasan ng autoridad ang maraming larawan ng mga batang babae at kababaihan na kadalasang hubad at mukhang nagdurusa bagamat may isang tila nakapikit at nakangiti. Isang batang babae ang talaga namang nakakuha ng kanilang pansin. Halos ait na ang kanyang maitim na buhok at sa mga larawan, unti-unti itang humahaba na nagpapakitang matagal na siyang bihag ni Rhodes. Bukod dito, maraming pasa sa katawan niya na nagbabago ng kulay habang tumatagal ang video. Nakita nila ang mga litrato ng parehong batang babae na takot sa isang lumang sirang kamalig na kahoy. Ito ay si Regina K. Walters, isang 14 na taong gulang na tumakas mula sa Pasadena, Texas. Karaniwan, si Regina Walters ay nakatira kasama ang kanyang ama, ngunit noong panahon ng kanyang pagkawala noong Pebrero 1900, nakatira siya kasama ang kanyang ina na si Caroline sa Pasadena. Habang nagtatrabaho si Caroline, tumakas si Regina kasama ang nobyo niyang si Ricky Lee Jones, 18. Di malinaw kung bakit, pero napansin ni Caroline na nag-away ang dalawa ilang araw bago. Pag-uwi ni Caroline at nalaman niyang nawawala ang anak, tinawagan niya ang mga kaibigan at ama nito pero wala silang nakakita. Hindi nag-iwan ng sulat o voicemail si Regina para sa magulang niya na hindi niya usual gawin. May history si Regina ng pagtakas, pero lagi siyang ligtas na bumabalik at tumatawag sa bahay para magparamdam. Ngunit iba ang pagkakataong ito. Agad na ipinaalam ni Karen sa pulisya ang pagkawala ng kanyang anak na babae bago siya lumabas upang magdikit ng mga poster ng nawawala. Nag-alok siya ng gantimpala para sa sinumang makakapagbigay ng impormasyon na makakapag-uwi kay Regina, ngunit walang tumanggap nito. Pinaghinalaan ng mga pulis sa Pasadena si Ricky, nobyo ni Regina, sa pagkawala niya dahil sa mga dati nitong kaso ng pagnanakaw at pagnanakaw ng sasakyan noong kabataan. Inalis si Ricky at mga kapatid niya mula sa kanilang tahanan ng Child Protective Services noong bata pa sila, ngunit hindi malinaw ang dahilan.
Ang nangyari sa kanya noong bata pa siya, kasama ng kanyang kriminal na kasaysayan, ang nagbigay sa mga autoridad ng hinalang maaaring isa siyang problemadong tao. Nang tanungin ng pulisya ang pamilya ni Ricky, si Tammy lang ang kanyang kapatid ang nasa bahay. Ayon sa kanya, itinakwil siya ng pamilya dahil iniisip nilang masama siyang bata at makukulong balang araw. Binanggit niya na 1 taon na nilang hindi nakikita si Ricky at wala ni isa sa kanila ang nag-ulat na nawawala siya. Nalaman ng mga otoridad mula sa mga kaibigan ni Ricky na siya ay mahiyain at mabait na 18 anyos. Ayon sa mga kaibigan niya, gusto niya si Regina pero hindi niya alam na 14 pa lang ito. Kinuwento nilang nagplano ang dalawa na tumakas sa Mexico dahil may pamilya si Ricky sa Matamoros. Kinuha kalaunan ni FBI Special Agent Mark Yang ang kaso ni Regina. Habang pinaghihinalaan pa rin ng pulisya ng Pasadena si Ricky, naramdaman ni Mark na baka mas matandang tao ang may gawa ng pagkawala ni Regina. Malamang manlalakbay na may particular na fetish. 1 buwan matapos mawala si Regina, tumawag ang di kilalang lalaki sa kanilang bahay. Kapansin-pansin, ang numero ng telepono sa kanilang bahay ay hindi nakalista at kaya hindi ito makikita ng publiko sa phone book. Sabi ng lalaki sa ama ni Regina, ginupitan ko ang buhok niya. Sinabi niya na si Walter ay nasa itaas na kamalig, ngunit binaba nang tumawag ang telepono nang tanungin kung buhay pa siya. Sa loob ng 2 araw, ang unang tawag ay natunton sa Oklahoma City at ang pangalawa sa Ennis, Texas. Natuklasan na nagpapakarga ng gasolina si Rhodes sa Oklahoma City noong Marso 16 araw ng unang tawag at kinabukasan ay nasa Ennis siya kaya't naiugnay siya sa mga tawag. Hindi pa napatunayan ang pagkakasangkot ni Rhodes hanggang sa matagpuan ng state trooper ang katawan ni Regina sa tabi ng Interstate 70, Bond County, Illinois noong Setyembre 1990. Isang magsasaka na balak i-donate ang lumang kamalig sa mga bumbero ay nag-inspeksyon muna sa sira-sirang lugar bago payagan itong sunugin nang madiskubre niya ang mga labi. May mga bakas ng puting hibla ng bulak na natagpuan sa katawan na kalaunan ay napatunayang katugma ng mga tuwalya na nakita sa apartment ni Rhodes, ngunit hindi ito nagamit bilang ebidensya sa korte dahil karaniwan lamang ang mga tuwalya at hibla na ito. Dental records ang nagpatunay na kay Regina Walters ang mga labi. Kinilala ng kanyang ama ang isa sa mga litrato niya sa film roll ni Rhodes. Napag-alaman ng mga investigador na ang mga litrato niya sa kahoy na kamalig ay kuha bago siya namatay. Sinakal si Regina gamit ang baling wire at napansin na labis ang wire dahil pinaikot ito sa leeg niya ng 16 na beses. Bago siya namatay, ginupitan ni Rhodes ang buhok at bulbol ni Regina at tinusok siya ng mga kawit ng pangingisda. Noong araw ng kanyang pagkamatay, sinuotan siya ni Rhodes ng itim na damit at takong, pinikturan sa kamalig sa kapinatay. Sa puntong ito, iniuugnay na ng investigador si Rhodes sa mga tawag na natanggap ng ama ni Regina. Nalaman nilang may dalang maliit na kuwaderno ang 14 anyos na bata na may hindi nakalistang numero ng telepono ng ama niya. Sa loob ng kuwaderno, isinulat ni Rhodes, patay na si Ricky. Isinulat ito sa tabi ng isang magaspang na guhit ng baril at mga patak ng dugo. Ang bahagi ng mga labi ni Ricky ay natagpuan noong Marso 3, 1990, isa sa Lama County, Mississippi. Ngunit hindi ito nakilala hanggang Hulyo ng 2008. Malungkot, si Ricky ay kinasuhan sa pagpatay kay Regina bago pa maiugnay si Rhodes kahit wala siya ron. Malinis na ang pangalan niya ngayon, pero David, bahagi lang ng labi ni Ricky ang nahanap, hindi kinasuhan si Rhodes sa pagpatay sa 18 taong gulang dahil kulang ang ebidensya. Ayon sa investigador, pinasakay ni Rhodes ang magkaibigang nagha-hitchhike noong Pebrero 1990 pinatay si Ricky habang tulog si Regina at itinapon ang bangkay. Itinago niya si Regina ng 2 linggo, inabuso, saka pinatay at iniwan ang bangkay sa kamalig. Sa investigasyon sa mga krimen ni Rhodes, nalaman ng otoridad na ang una niyang pagpatay ay noong Enero 1990. Sina Patricia Candace Walls, 24 at Douglas Scott Gwalski, 28, ay bagong kasal na umalis mula Seattle, Washington noong Nobyembre ng 1989. Plano ng mag-asawa na mag-hitchhike papuntang Georgia para sa isang relihiyosong workshop. Ayon sa ulat, pauwi na sila nang makasakay kay Rhodes malapit sa El Paso, Texas. Hindi na nakauwi ang mag-asawa kaya inireport silang nawawala ng pamilya nila.
Tulad sa kaso ni na Regina Walters at Ricky Jones, pinaniniwala ang pinatay muna ni Rhodes si Douglas bago itinapon ang bangkay niya. Itinago at pinahirapan ni Patricia ng ilang araw bago siya pinatay. Nakita ang bangkay ni Douglas sa Sutton County, Texas, agad matapos siyang mamatay, pero nakilala lang siya noong 1972. Nadiskubre ng mga mangangaso ang bangkay ni Patricia malapit sa bangin sa Milledge County noong Oktubre 1970. Natukoy ang kanyang labi noong 2003. Nadawit si Rhodes sa kaso dahil sa mga balang ginamit sa pagpatay kay Douglas. Napatunayan na ang 28 taong gulang ay binaril sa ulo gamit ang Jennings J22 semi-automatic handgun na may natatanging bala na kalaunan ay nakuha mula sa apartment ni Rhodes. Matapos patayin sina Douglas at Patricia, sinundo ni Rhodes si Shanna na nakatakas, bago naman sinundo sina Regina at Ricky. Kahit kilalang biktima niya si Kathleen Vine, ayon sa FBI, tinatayang responsable siya sa pagpatay ng 1 hanggang 3 tao bawat buwan bago siya mahuli. Nang salakay ng FBI ang apartment ni Rhodes, nakita nila ang litrato ng dalagitang nakaabong hoodie at mahabang itim na buhok. Natakot silang biktima na naman sa ni Rhodes, kaya noong 2015 inilatala sa internet ang larawan at nanawagan ng autoridad na kung siya o may nakakakilala, lumantad. Sumagot ang dalaga sa kanilang panawagan at lumantad sa larawan. Ayon kay Pamela Milliken mula sa Saskatchewan, nag-hitchhike siya papuntang Winnipeg para hanapin ang kapatid niya nang makilala niya si Rhodes. Ipinaliwanag niya na kinunan siya ng litrato ni Rhodes habang sumasakay sa truck dahil kinukuhanan daw ni Rhodes ng litrato ang bawat hitchhiker na isinasakay niya sakaling may magnakaw at tumakas. Ipinagpatuloy ni Pamela ang kanyang kwento, sinabi niya sa akin na pupunta siya sa Florida at gusto niyang sumama ako sa kanya. Tinuro niya ang karatula sa dashboard na may nakasulat, cash, damo o puwet, walang libreng sakay. Wala akong pera at hindi ako naninigarilyo ng damo, kaya alam ko ang gusto niya. Ayon sa kanya, nagtalik sila ng kusa bago siya ibinaba sa bus terminal sa Winnipeg. Nakataka si Pamela kay Rhodes nang hindi nasaktan, pero mukhang swerte lang siya. Bagamat di pa napatutunayan ng autoridad ang koneksyon ni Rhodes sa ibang pagkawala, malamang na hindi sina Patricia Walsh at Douglas Siskowski ang una niyang biktima. Kung totoo ang gumagawa na si Rhodes sumula pa noong 1975 gaya ng kanyang sinabi, hindi na malabong tama ang tantiya ng FBI na maaring siya ang responsable sa pagkawala ng mahigit 50 katao. Sabi ni Detective Michael Shilley ng Illinois State Police, si Robert Rhodes ang isa sa pinakamasamang kriminal na nakaharap niya. Ikinuwento ni Michael na ang tanging beses na nakita niyang nabahala si Rhodes ay sa korte nang sabihin niyang masaya siyang ipakulong ito habang buhay. Noong 1974, na hatulan si Rhodes ng first-degree murder sa kaso ni Regina Walters. Hinatulan siyang habang buhay na pagkakakulong na walang parol sa Menard Correctional Center, Chester, Illinois. Makalipas ang 1 taon, inilipat siya sa Utah para litisin sa pagpatay kina Patricia at Douglas. Ayon sa ulat, ibinaba ang mga kaso dahil sa hiling ng mga pamilya na iwasan ang emosyonal na paghihirap ng mahabang paglilitis. Pagkatapos nito, inilipat si Rhodes sa Texas para sa kaso ng pagpatay kay Regina Walters. Umamin si Rhodes ng kasalanan kapalit ng hindi pagpapatuloy ng parusang kamatayan. Si Rhodes ay patuloy nagsisilbi ng sentensya sa Menard Correctional Center. Siya ay 76 na taong gulang na ngayon at hindi na siya kailanman makakalaya mula sa kulungan. Noong 2012, ang dating asawa niyang si Debbie Davis ay nanirahan sa College Station, Texas at naglaan ng oras sa pagsasalita tungkol sa karahasan sa tahanan sa mga kumperensya at paaralan. Ilang panahon pa siyang nakatanggap ng mga liham mula kay Rhodes kahit nakakulong na ito. Minsan mapanghikayat ang tono ng mga ito, minsan may pagbabanta rin. Dahil sa kakulangan ng impormasyon tungkol sa pagpapalaki at personal na buhay ni Rhodes, mahirap matukoy kung ano talagang nagtulak sa kanya para maging serial killer na kilala natin siya ngayon. Siyempre, halatang inabuso siya ng ama at inulit niya ang siklo noong adulto na siya. Ipinapakita ng mga estadistika na halos 1/4 o nasa pagitan ng 30 hanggang 40% ng mga biktima ng abuso ay nagiging abusado rin pagdating nila sa pagiging adulto.
Malaki ang posibilidad na naapektuhan ng negatibong pananaw ng ama ni Rhodes sa kabaligtarang kasarian ang pagtingin niya sa mga babae. Malinaw mula sa mga salaysay ng kanyang dating asawa, sa mga pahayag ng mga kriminologo at maging sa mga sariling gawain ni Rhodes na labis siyang nasisiyahan sa pagdurusa ng ibang tao. Maaring hindi natin malaman ang dahilan kay Rhodes, ngunit tila ang pagkahilig niya sa pagdurusa ng iba ang nagtulak sa kanyang mga ginawang kasindak-sindak. Maaring marami ng dugo ng mga tao sa kamay ni Robert Ben Rhodes, ngunit mas marami pa sana kung hindi dahil sa isang pagkakataong pagkikita nila ng Arizona State Trooper na si Mike Myler.